children, spend time with them, praise them, play with them, protect them, teach them, and help them deal with the struggles of life. On the other hand, some children grow up with fathers who are very uninvolved. Their actions do not convey love. They spend minimal amounts of time with their children. They do not encourage them, and they provide very little guidance. So, meron dalawang yung sa statement na to, meron dalawang category, no? O klaseng ama. Yung ama na napaka-supportive, at meron din pinapakita dito na yung ama na hindi siya gano'ng ka-involved sa kanyang anak, no? Hindi niya namumonitor yung mga activity ng kanyang anak. Responsible fatherhood cannot be proven with a blood test, nor does it consist of simply providing a paycheck. Responsible fatherhood cannot be reduced to a single dimension. It involves commitment, self-sacrifice, integrity, and unconditional love. Responsible fathers are concerned with the well-being for their children, and their desire is to see their children succeed in all areas of life. So, sinasabi dito, ang pagiging ama o ang pagiging responsabling ama ay hindi lamang dahil sa dugo, no? Hindi lamang dahil anak o tayo ay ama ng ating mga anak through blood. Sinasabi, at hindi lamang po yung physical provision na pagbibigay natin ng sabihin natin kung estudyante ka, nagbibigay tayo ng baon, lahat ng pangangailangan binibigay natin. Hindi naman po dito umiikot ang pagiging ama, no? Kaya nga sa mga nabanggit, ang pagiging ama ay yung the whole being ng iyong anak, yun ang dapat nating namumonitor, no? Dapat nating pinapangaral sa ating anak kung paano maging maayos, paano makikitungo, at paano rumispeto, no, sa ibang tao, at paano gumalaw sa isang society na hindi siya sabihin or hindi siya makitaan ng anumang kapintasan. So yan yung goal ng isang ama pagdating natin sa community, involvement natin sa community. Yan po yung goal ng isang ama na community aspect, no? So meron tayong apat na dimensions of fatherhood, no? The 4 dimensions of fatherhood. 1 is involvement, yung napagita kanina. 2 is consistency. 3 is awareness. And 4 is nurturance. So, pasadahan lang natin yung isang bawat item. Although, malapit na ito na hindi ganun kagtagal o hindi ganun kagtuturo. Gusto ko lang madiin, no? Mabigyan pansin kung paano tayo bilang mga ama ay talagang maging responsable sa ating mga anak at hindi lang kundi sa buong pamilya. So, involvement. Research on fathers clearly demonstrate the importance of positive father involvement. Well, there are exceptions. The general rule is that children who have positively involved fathers tend to do better socially, emotionally, and academically than children whose fathers are not positively involved. So, totoo po ito. Merong pagkakataon, lalo sa mga estudyante, na minsan kasi tayo, parang natatakot tayo sa ating mga magulang, lalo sa ating tatay, tatanong ng mga assignments, at saka minsan tayo mga ama, pag nagtatanong naman yung mga anak natin, pinapasa natin kay mama, mami. Yan si mami dyan, yung ginagawa ko. So, dapat hindi gano'n, no? Bilang isang ama, kailangan din natin maging involved sa kanilang pag-aaral. Eskwelahan man yan, sa ministry, kung sila ay may mga tanong o mga tanungan, kailangan tayo mga ama ay maging aware o maging
maalam din tayo para gabayan yung ating mga anak. Sabi dito, what does it mean to be a positively involved father? Positive paternal involvement means high engagement, accessibility, and responsibility. Tuto tayong sumuporta sa ating mga anak. In other words, involvement means that the father spends quality and quantity time with his children. Spending time with children sends a strong message that a father cares about them and values them to such an extent that would rather spend time with them than with other less important matters. So, talagang binipilin sa atin ng mga ama na magbibigay tayo ng quality time. Huwag natin i-neglect, huwag natin hayaan lang yung lalo-lalo na ngayon, yung mga anak natin, yung mga kabataan, kahit mga elementary pa lang, talagang maano sa computer, mga games. So, minsan, nagigete din ako dyan, then wala na pag yung bunso ko yung iyakan lang ako eh. So, dyan, medyo nare-reflect din ako dyan sa sinasabi dito. Talagang, kailangan natin, no? Di lang naman, tayo masusunod, huwag natin sundin. Eh, batang-bata pa yung mga yan. Pero, kasi pag lumalaki yan, inaano mo na, okay lang palatin natin. So, masasanay, no? Kahit ako, nare-reflect ako ng Panginoon sa aspeto na yan. And then, so active involvement on the part of fathers also teaches children the value of commitment and responsibility. No? So, pag tayo ay naging aktibo sa pagiging supportive sa kanila, tinuturo natin ang lahat ng values, no, na dapat nilang makamtan at dapat nilang gamitin o ipakita sa kanilang pagsasalamuha sa komunidad. Kung itong mga values na to ay galing sa Diyos, no? Yung mga values na to ay ginagabayan tayo ng Panginoon to nurture them. So, in the same way, makikita din, no? Nadadala din nila yun sa paglaki nila. So, kung ano nga po itong, sabi nga nila, kung ano yung itinanim mo, yun yung naninin mo. So, kung tinuruan mo ng medyo hindi maganda yung anak mo, madadala din niya yun sa paglaki. No? Number 2 is consistency. Responsible fatherhood is rooted in consistency. Erik Erikson, noted child development theorist, contends that one of the primary goals of early child development is to establish trusting relationships with primary caregivers. Trust, however, cannot be established without consistency. Responsible fathers can build a trusting relationship with their children by providing consistent encouragement, consistent discipline, consistent protection, consistent care, and consistent love. Being consistent implies that the father will be present during the good times and the bad. Consistency in behavior on the part of fathers promotes a sense of security and confidence in children, which in turn lays the groundwork for a healthy self-esteem. So, yung consistency, yung tuloy-tuloy, no? Hindi lamang yung susuportahan natin yung anak natin itong araw lang. Hindi sa buong oras, buong panahon na sila ay ating kasama, kailangan din yung suporta natin bilang ama sa kaligayahan man, no? In failures or victory man ng iyong anak, we will all support them. No? The father should support them in any way. And the third is awareness. Sabi nga ni William Shakespeare, it is a wise father that knows in his own child. Responsible fathers know their children. They express a genuine interest in their children's development beginning in infancy or earlier and extending into the later years.
Becoming aware of a child's needs will help a father to better equip to meet those needs at various stages of a child's life. Awareness, however, requires motivation and active involvement. Responsible fathers want what is best for their children. So they take the time to get to know them. They understand that every child is unique, each possessing a different set of physical, emotional, cognitive, and social characteristics. No? Totoo, no? Yung mga anak natin, kung mayroon tayong dalawa, tatlo, limang anak, magkakaiba po talaga ng mga ugali yan. So, kailangan po natin, alam natin yung bawat isa, no? Yung weaknesses nila, yung kahinaan nila, o yung strength side nila. So, dapat alam natin yun as a father. No? Katulad sa akin, yung dalawa kong anak, yung pagdating kasi sa academics, medyo nag-excel yung panganay. So, pagdating naman, yung isa naman, medyo slow learner. Pero, by God's grace, magiging ano din yun, magiging maayos. Kaya nga, alam namin alam ko kung paano ko siya papaaralin, no? So, kagaya yan, yung panganay ko, nung una kasi sa public school lang yung dalawa. No? Public school lang silang dalawa nag-aaral. Pero yung panganay ko, lagi nasa higher section yun. So, kahit ka public school ka nag-aaral, pero pag nasa higher section ka, maganda rin naman ang training yan. Pag nasa lower section ka, yun yung problema. So, yun ang nangyari sa amin bilang, kaya sabi namin mag-asawa, grade 2 lang si bunso ko, grade 3 na siya ngayon. Hirap na hirap talaga kasi section 9 siya eh. Tapos 70 yata sila sa isang klaso, 60. So, talagang hindi talaga matututukan, no? Kaya sabi ko, itong opening ng school, yung bunso namin nilipat namin sa private para matututukan. So, ngayon, nasa isang private school siya. At least sa klase nila, 13 lang sila. So, sigurado papasok na yun sa top 13. Pero at least, yung ganong small group ng children, matututukan yun, no? So, unlike dun sa pinanggalingan, talagang hirap din kami. Kasi pagdating, walang notes. Hindi talaga natututukan, no? Pagpapasok na niya, ang linis-linis, pagpasik, pagbalik niya, parang basura na eh. Ano nangyari sa'yo? Talagang iba yung ano. So, yung nga sinasabi na alam natin bilang ama kung saan yung kahinaan, saan yung strength ng ating mga anak. So, dapat alam natin, no? Bilang ama, huwag po natin ibigay natin lahat yung ating pagtiwala sa kanila, no? Itiwala natin sa kanila. Especially kahit yung mga anak natin, mga dalaga at binata na, pero still, control pa rin na dapat natin sila. Kasi hanggang sila ay lumagay sa tahimik or mag-asawa na, so that's the time na medyo tahimik na pamumuhay pala. Hindi yung natutulog na pamumuhay. Yung ibang ibang karasan o ibang level ng estado nila. So, pag yung mga anak natin, yung mga nag-asawa na, although yung mga anak mo bililiit pa, bigyan din natin sila ng konting laya, no? Pero hindi porket meron na sila kanyang pamilya, kaya hayaan mo rin sila lumiskarte sa buhay, no? So, kailangan pa rin, kaya nga importante talaga yung man-nurture mo yung bata mula maliit pa, kasi ako sa paglaki, talaga madadala nila yun. So kung hindi mo na-nurture yan, hindi mo na turuan ng salita ng Diyos, pag nag-asawa na yung mga yan, kanya-kanyang diskarte. So, papapil ka ngayon, ba't ngayon ka lang, di ba parang ikaw pa masisisi, ka na ulit. Ba't ngayon ka lang nagaganyan? Nung maliit kami, hinayaan na kami. So, kailangan natin lahat ng oras, mula, sabi nga dito kanina, yung nabanggit, mula infancy hanggang sa paglaki, no? Hanggang sa pagiging adult niya, kailangan tayong mga magulang, lalo-lalo ng mga tatay,
ay nakagabay, no? Gumagabay sa lahat ng oras sa ating mga anak. And then number 4, it is the nurturance or nurturance. The thing of the nurture sa kanila, ito yung sinasabi ko a while ago. No? Children need fathers who are committed to fulfilling the responsibilities to their children. As Charles Augustus Ballard, founder of the Institute of Responsible Fatherhood and Family Revitalization, stated that people are saying it takes a village to raise a child. But first, it takes a mother and a father who are understanding, compassionate, nurturing, and responsible, working together to instill discipline, character, integrity, and responsibility in their children. So, ano ibig sabihin nito? No? Yung lalo na yung medyo malalim eh. It takes a village to raise a child. So, hindi kailangan dahil mo doon sa Ayala, Alabang para doon sila lumaki. Pero, ibig sabihin, yung komunidad ng kanilang ginagalawan, isang aspeto din yun, no? Para sa kanilang development. Sa school, sa church, kahit sa mga activities sa labas, ano yan, lahat yan yung mga factor, no? Sa kanilang paglaki, sa kanilang development. No? Pero, ang sabi nga dito, kailangan ng pangunahan ng mga magulang. No? Pangunahan ng tatay, pangunahan ng nanay, ang pag-nurture, para pag-develop sa mga anak sa loob mismo ng bahay. No? Bago mo ilabas yan, bago sumabak sa anong activities yung mga anak natin, kailangan sa bahay pa lang, meron na silang mga pangaral, meron na silang mga value na nakukuha sa atin, mismo mga magulang. Yan po yung napakahalagang motivation, no? Napakahalagang development as a parent doon sa kanilang mga anak upang yung ating mga anak ay lalaki, no? Na may disiplina, may integrity, and a responsible child, responsible children. So ito po yung mga dimensions, the 4 dimensions, no? Ng pag-nurture, pag-develop ng mga anak. So meron ako ditong illustration, ito ginawa ko lang, no? Paki-slide yung yung meron akong ginawa illustration, yung next slide. Yan. So parehas yan, provision of a father, no? A good father provides shelter, food, clothing, education. No? A very good father provides, parehas lang yung 1 to 4, pero meron pinagkaiba. Ano yung pinagkaiba? Yan yung pinaka-importanting bagay na dapat natin i-impart sa ating mga anak. No? In number 5, a father must be also a spiritual guidance. No? A spiritual guide para sa ating mga anak. Paano natin i-obtain yung spiritual nourishment ng ating mga anak? Paano natin sila i-develop? Paano natin sila dalhin sa harapan ng Panginoon? No? Sabi dito, a physical father may provide bread for his children, an entire family of their physical hunger. But Jesus Christ alone provides the bread of life. In John 6:35, Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. So bilang mga ama, hindi lamang dapat tayo mag-focus sa physical na aspeto ng pangangailangan ng ating mga pamilya o ating anak. Ating mga anak at pamilya, hindi yung mga pamilya. Misinterpret eh. Alam ko ang aming pamilya. So, ayun, no? Sabi nyo dito, huwag kayong mag-focus. So, bilang ama, kailangan natin i-nurture yung ating mga anak. Yan po ang isang responsibilidad, no? Pagdating sa spirituality ng ating mga anak o kahit sa ating pamilya, ating asawa,
ating mga magulang kung hindi pa sila kakilala. No? In my, eto nga, marami din akong may tama din sa akin to. Kasi hanggang ngayon, si Mrs. pa rin. Medyo matagal-tagal na laban pa siguro yun, pero I'm sure na God has a perfect timing. Lahat ng bagay ay nasa kanyang paghukom o kanyang pagdidesisyon. At hindi natin pwedeng biglain. Kasi nahirap. No? Baka yung tribo ni Ismail at saka ni Isaac, no? Magbanggaan yan. Kailangan diplomasya muna. Nadaan muna sa diplomasya. So though it is imperative that a man, sabi nito, physical, spiritual bread. No? Meron dito yung next line. Ayan na yun. So yung physical bread, temporary lang yun. No? And then the spiritual bread, yan po yung eternal. No? Ano yung spiritual bread na yun? No? Sabi dito, though it is imperative that a man needs to ease his family's physical hunger. No? Kaya sinasabi ko kanina, but the best thing that a man could ever do is to ease his family's spiritual hunger. For Jesus said, a man shall not live by bread alone, but for every word that proceeds out from the mouth of God. Ang sabi nga dito, napakalinaw, malinaw pa sa tubig. Hindi natin kailangan, no? Although kailangan nating kumain, natural, kasi nandito tayo sa physical world. Para tayo ay makasurvive, kailangan natin i-provide ang ating pamilya ng shelter, food, education para sa ating mga anak. Pero ang pinaka-the best pala na i-offer mo sa iyong pamilya, mga anak, ay yung pag-nurture sa kanila, pagdala sa kanila sa Panginoon. Nurture them spiritually. Yun yung isang siguro kailangan natin gawin bilang isang ama. Yun yung i-prioritize natin. No? Dahil lahat ng bagay, sabi nga sa Matthew 6:33, that seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. So proven po yan, verse na yan para sa akin talagang proven po yan. Maalala ko nga, yung time talaga na lubog tayo. Hindi ako naniniwala niyan yung mga panahon na yun dahil nagtatrabaho ako, hindi naman sa inaano ko yung trabaho ko dati, pero kumikita din ako ng 50,000 a month ng time na yun. Mga 5 years ago. Yun yung income natin. So, naging confident ako, naging liwaliw. Parang, okay lang yan. Naging kampante ako. Alam ko alam ng Panginoon yun, pero hinayaan niya ako. No? Parang naalala ko yung prodigal son, yung kwento ng prodigal son. Na, napakaganda yung storya na yun. Talagang, pag binasa mo yung paulit-ulit, makikita mo doon yung paano yung isang tao, no? O paano yung isang anak, paano siya magpapakumbaba sa kanyang ama dahil wala na siyang matatakbuhan, wala na siyang nasasandalan. Although nandun pinapakita sa parable na yun, yung pagmamahal ng ama sa kanyang anak, hindi nawala mula nung siya umalis. No? Nung siya umalis, hinayaan lang siya ng kanyang ama, pero deep inside, yung kanyang ama ay nasaktan. Pero hindi niya pinakita sa kanyang anak. Hinayaan niya, kahit alam niya na ganito ang kahinanaktan ng kanyang anak. Na kahit sa kayamanan na dala-dala ng kanyang anak ng pag-alis niya sa kanilang lugar, alam ng ama na mauubos din lahat yun. So nung naubos na yung lahat ng kayamanan ng anak, at iniwan siya ng kanyang mga kaibigan, ano ang kanyang ginawa? No? Bumalik siya sa kanyang ama. Siya ay nagpapakumbaba. So, tayo bilang ama, bilang tao, no? Bilang ama ng tahanan, kung mayroon man tayong mga ganong aspeto pa sa buhay natin, no? Personally ako, naranasan ko yun, talagang grabe yung pagsubok na binigay sa akin.
Pero yun nga, pasalamat ako kay Lord na talagang tinawag niya ako muli at upang gamitin. No? Actually, this is the first time na tatayo ako sa regular service. Talagang napaka-privilege po na magturo. Unti-unti, nawawala na yung kaba mo, yung gano'n ka nawawala na. Yung kaba mo, kabang-kaba na. Joke lang. Pero, tinatawa natin, pero nandun pa rin yung kaba, hindi nawawala yan. So, ang sabi, there is hope in Jesus. Ano yung isang, pakiano yung isang slide. Yeah, so, therefore, my fellow Father in this physical world, let us allow Jesus to take full control in our lives. Through the leading of the Holy Spirit, the Father in heaven sent His Son, His only Son, Jesus Christ, to redeem us from our sins. There is no other hope than Jesus. As Jesus said, I am the way, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. So si Jesus lamang ang pag-asa. So si Jesus sa ating mga buhay ay siya yung tinapay na walang hanggan. No? Kung sino yung kakain ng tinapay na yun, sabi nga ay hindi na magugutom, at kung sino yung maniniwala sa Kanya ay hindi na mabubuhay. Napakalalim yung isipin. No? Pero kung physical thinking, imposible yun na hindi ka magugutom. No? Pero ang sinasabi dito, what God imparts us, especially to the Father, to all of us Father na nandito ngayon, is yung spiritual aspects of our lives. No? Kailangan nating baguhin ang ating buhay. Kailangan nating tanggapin na si Jesus at si Jesus lamang ang daan. No? Naalala ko before, 4 years din ako nakatira dyan sa Malugay. No? At every Saturday and Sunday, kung mag-iikot kayo dyan, kasama ko sa mga nabubukan na kahon-kahon na yun na nakabalandra. No? Talagang lalo-lalo na dati, nung binata pa kami, ako, mga pinsan namin, so upa kami ng isang bahay doon na puro kami binata, kami nakatrabaho rin. So, pagdating talaga ng Sabado, game na. Talagang dire-diretso yung inuman. Then meron pang time na Holy Week, imbis na magdasal, mag-nilay-nilay ka. Naranasan talaga namin yun mula Holy Monday, natapos din yung inuman namin ng Easter Sunday. Talagang, totoo to, no? Totoong nangyari to sa ako mismo. Kasi, meron kami isang bahay ng pinsa namin, si Ate Pina. Kilala mo yun, di ba? Ate Pina. Ang sa kanila dati si Nanay Lourdes saka yung mama niya yung sister si Ate Fe. So, pero doon din kami madalas tumatambay sa kanila, doon kami nagiinuman. So, talagang yung 1 week na yon, pati nga yung trabaho, yung asawa nung pinsan namin na nagtatrabaho, binabato na kami. Sarili niyang bahay, binabato niya na. Kasi sa trabaho yun, hindi kami, Holy Week na. So, titigil kami, kunwari, tanghalian. Titigil kami tanghalian, tapos alauna, start na naman. Titigil na naman yung hapunan, bentuan konti, agay na naman, hanggang tulugan, hanggang alas 12. Pagising ng umaga, almusal, alas 9 ulit. So, sa Easter Sunday po kami natapos. No? Grabe yung ano na yan. Kaya pag-i-imagine ko, iniisip ko yun, iniisipin ko, grabe yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kahit gaano ka kalupok sa anong bagay, anong bisyo, pag ikaw ay tinawag, no, wala kang kawala. Talagang yung corner ka niya. Ngayon, yung free will mo naman, kung ayaw mo siyang sundin, problema mo na yun, kung ayaw mo siyang sundin. Pero once na
tinawag ka ng Panginoon, may purpose yun sa buhay mo. Gagamitin ka niya para ipakita sa ibang tao yung pagbabago mo. Kahit hindi ka magsasalita, makikita na nila yung pagbabago. Kaya nga, first talaga, yung 2 years, parang yung pagbabalik ko kasi talaga dito, ito yung parang naging lahat nung before, na 5 years ako na umatin ako dito, puro compromise na, parang gano'n. Baliwala na lahat yun, nawala na talaga yun, no? Hindi credited yun. So, ang nangyari, itong 2 years, ito yung parang umpisa ko ulit. Nag-umpisa ako ulit sa simula. Kaya ayaw mo nang bumalik, no? Ayaw mo nang mawala ng 5 years ulit. Pag nawala man ako, yung diretso na sa rapture. Yung rapture na yung pupuntahan natin. So, ibig sabihin, pag si Jesus ay ating ipinamuhay, talaga mayroong pagbabago sa atin, no? Kaya maalala ko ngayon, pag pupunta yung mga pinsan ko na naiiwan pa sa malugay, dati kasi pag pupunta yan, may tagay pa rin. Pero pag pupunta na ngayon yun, wala na talaga soft drinks, gusto mo, mga kape. So gano'n na yung hinahain namin, no? Kaya nga, siguro, hindi na rin pupunta sa ngayon. Lagi kasi pag pupunta, open talaga. Gano'n pa rin. Kaya, maraming pasalamat ko kay Lord, no, na binago niya tayo. So, ngayon, no, bilang ama, no, ang masasabi ko, si Jesus lamang, no? Si Jesus is the only truth. Si Jesus lamang ang katotohanan. Jesus answered, sabi niya dito sa John 14:6, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, kailangan ipamuhay natin yung mga salita niya. Talagang kailangan natin baguhin yung ating mga sarili. Kung mayroon man tayong mga duda, doubts, kung mayroon man tayong mga problema na nararanasan, wala po tayong matatakbuhan dapat kundi ang Panginoon Jesus lamang. Siya lang ang sagot sa lahat ng ating mga problema. So, as a conclusion, ito ay more on, sabi dito, more on society naman yung napili ko ngayon para sa mga father. The welfare of the state depends on the welfare of the home, and the welfare of the home on the spiritual condition of the head of that home. And a spiritual father will often produce unsaved children, and unsaved children will build an unstable state. The safety of the state depends on the sanctity of the home, and the sanctity of the home depends on the spirituality of the parents. Sabi po ito ni John Phillips. So, sa umagang ito, sana, lalo na yung mga ama na nandito, I hope na yung word ng Panginoon, yung katuruan na kanilang binigay ngayong umaga, ay hindi lamang po ito masasayang. Kailangan po natin itong ipakita at ipadama sa ating Panginoong Hesus na tayo ay tumanggap, no? Siya ay ating tinanggap bilang ating tagapagtubos at Panginoon. No? So sa puntong ito, sa oras na ito, yung ministerial siguro, I request, no, na si Pastora Sheila, total, pumunti na din naman yung mga father na nandito. So siguro lahat ng mga tatay ay mas maganda kung tayo ay may pag-pray ni Pastora Sheila. Kasama na po ako doon at saka si Tatay May. So, yun po, dito po tayo magtatapos sa prayer ni Pastora sa mga tatay.